Ngayon ang ating i-recap ay isang action thriller movie na pinamagatang Air Force One. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Nagsimula ang pelikula sa isang American Special Forces unit, na hinuhuli ang diktador ng Kazakhstan, na si General Ivan Radek. Ang rehimen ni Radek ay nagdulot ng napakalaking pagdanak ng dugo sa Kazakhstan, at may mga ulat na ang kanyang nuclear weapons stockpile ay magdadala sa mundo sa ikalawang Cold War. Nagtulungan sina President James Marshall at Russian President Stolicha Petrov para mahuli siya. Ilang linggo pagkatapos mahuli si Radek, naglakbay si Marshall sa Moscow, kasama ang kanyang asawang si Grace at anak na si Alice. Pinuri si President Marshall para sa kanyang tulong sa pagsira sa mahigpit na pagkakahawak ni Radek sa Kazakhstan. Gayunpaman, ginulat niya ang lahat, kabilang ang kanyang sariling mga tauhan, sa pamamagitan ng paglihis sa kanyang nakaplanong pagsasalita. Sinabi ni Marshall na sa bilang ng mga taong napatay sa Kazakhstan, ay napakabagal nilang kumilos, at nangakong hindi na ito mauulit. Si Marshall, ang kanyang pamilya, at ang kanyang mga tauhan, ay bumalik sa Air Force One na aalis patungong Washington, D.C. Tingid sa kaalaman ng presidente o ng sinuman, isang Secret Service Special Agent na si Gibbs, ay lihim na pinayagan ng ilang lalaki na sumusuporta kay General Radek sa eroplano. Matapos maabot ng eroplano ang tamang taas sa himpapawid, pinatay ni Agent Gibbs ang ilang ahente sa mga kritikal nilang depensibong posisyon. Ang mga hijacker na pinamumunuan ni Igor Korshunov, ay nagsuot ng bulletproof vests, at kinuha ang mga armas ng Secret Service sa loob ng eroplano. Kinontrol ni Korshunov at ng kanyang mga tauhan ang eroplano, at mabilis na pumatay ng ilang Secret Service agents. Sa gitna ng kaguluhan, inalalayan si Marshall papunta sa isang escape pod sa cargo hold. Ang mga piloto ng Air Force One ay nagtangkang mag-emergency landing sa Ramstein Air Base, ngunit pinatay ang isa sa kanila, nang kontrolin ng isa sa mga tauhan ni Korshunov ang eroplano. Bilang escort, isang grupo ng mga F-15 ang ipinadala sa Air Force One. Itinuro ni Korshunov ang eroplano sa Kazakhstan, at direktang tumawag sa White House. Pinakinggan ni na Vice President Catherine Bennett, at Defense Secretary Walter Dean, ang kanyang mga kahilingan. Hiniling ni Korshunov na palayain si General Radek, kapalit ng pagpatay ng isang hostage tuwing kalahating oras, hanggang sa matugunan ang kanyang mga kahilingan. Hindi nagtagal, natuklasan ang escape pod ng presidente, ngunit himalang wala siya sa loob. Napag-alaman na nagtago si Marshall sakay ng eroplano sa panahon ng labanan, upang iligtas ang kanyang pamilya, na hindi alam ng White House o ni Korshunov. Naniniwala si Korshunov na tumakas ang presidente sa Air Force One, habang naniniwala ang White House na pinaslang ni Korshunov at ng kanyang mga tauhan si Marshall. Nilinaw ni Korshunov sa kanyang pakikipag-ugnayan sa mga kawani ng White House, at mga pinuno ng militar, na naniniwala siyang duwag si Marshall. Isa umano itong duwag na presidente, dahil sa pag-abandon na nito sa kanyang pamilya at mga tauhan, at tinutuya niya ang vice-presidente. Sinubukan ni Marshall na hanapin ang kanyang pamilya, ngunit muntik nang mapatay ng isang tauhan ni Korshunov. Bumalik si Marshall sa cargo hold, kung saan nakahanap siya ng cellular phone, at tumawag sa switchboard ng White House. Tinanong ng operator ang pagkakakilanlan ni Marshall, at hindi ito naniniwala na siya ang presidente. Dahil dito, hiniling ni Marshall na i-trace ang kanyang tawag. Habang napagtanto ng operator na ito nga ang presidente, nahuli si Marshall ng isa sa mga tauhan ni Korshunov, at inilagay niya ang telepono sa kanyang bulsa. Nang ang tawag ni Marshall ay napunta sa White House Situation Room, naglabas siya ng hindi direktang utos, para sa isa sa mga F-15 na nag-escort sa Air Force One, na barilin sila. Tumugon dito si Bennett, at pagkatapos ay ipinadala nito ang utos ng presidente sa F-15, at ang blast shockwave ay nagpatumba sa tauhan ni Korshunov, at nagpahintulot naman kay President Marshall na madaig at patayin siya. Pagkatapos ay kinausap ni Marshall si Bennett, at ang iba pa. Direkta niyang sinabi na hindi nila maaaring isuko si Radek, at dapat silang makahanap ng paraan, upang makalanding ang eroplano. Samantala, nalaman ni Korshunov ang tungkol sa pagpatay sa dalawa sa kanyang mga tauhan, at naniniwalang mayroong isang Secret Service agent na nagtatago sa cargo hold. Binuksan niya ang speaker system ng eroplano, matapos pagbantaang patayin si Deputy Press Secretary Melanie Mitchell,
kapag hindi sumuko ang tao na nagtatago sa cargo hold. Tumanggi si Marshall na sumunod sa gusto ni Korshunov, hanggang sa maririnig sa buong eroplano, ang pagpatay kay Mitchell. Napansin ni Marshall ang isang nabutas na lalagyan ng gatas sa cargo hold, at nagpas siyang itapon ang gasolina ng eroplano, upang puwersa itong lumapag. Ipinadala ni Korshunov ang dalawa sa kanyang mga tauhan, nang makita ang pagtagas ng gasolina ng eroplano. Muntik na silang patayin ni Marshall, ngunit habang inaayos nila ang pagtagas ng gasolina, ay dumiretso si Marshall sa main cabin, at nahuli ang isa pang tauhan ni Korshunov. Nagkaroon ng akses ang dalawa sa hostage-taking room, at pumasok sila roon. Binigyang diin ni Marshall na hindi siya aalis nang wala ang kanyang pamilya, at para iligtas ang mga hostage. Iminungkahi ni Major Norman Caldwell na makakaalis sila sa eroplano, kung makukuha nila ang eroplano na bumaba sa 15,000 feet, at gamitin nila ang mga parachute sa cargo hold. Dahil magkahiwalay ang mga linya ng fax at telepono, nakapagpadala ng lihim na mensahe sa fax sina Marshall, sa tulong ng isa sa kanyang mga tauhan sa White House. Pagkatapos ay tumawag si Korshunov sa White House, upang humiling na malagyan ng gasolina ang Air Force One sa himpapawid. Sinubukan ni Bennett na makipag-negotiate muli ng isang hostage release, at humiling na ang eroplano ay lumapag para malagyan ng gasolina. Ngunit galit na nagbanta si Korshunov na papatayin ang isang pasahero bawat minuto, hanggang sa sila ay malagyan ng gasolina sa himpapawid, dahilan para pumayag si Bennett sa kagustuhan ni Korshunov. Samantala, ibinalita sa TV na may haka-haka na nag-crash ang Air Force One. Lumitaw si Bennett sa White House press room, upang iwaksi ang mga chismis na ito, at sa unang pagkakataon ay ipinaalam sa publiko ang tungkol sa pag-hijack ng eroplano. Isang KC-10 ang ipinadala, upang malagyan ng gasolina ang Air Force One, na siyang hiling ni Korshunov. Hindi nagtagal, ang KC-10 at Air Force One ay parehong lumipad pababa sa 15,000 feet. Binuksan ni Caldwell at ng iba pa ang mga pintuan ng cargo hold, at isang malaking bilang ng mga tao ang tumalon mula sa eroplano, suot ang kani-kanilang mga parachute. Gayunpaman, ang mga pinto sa cargo hold ay nakikitang nakabukas mula sa cockpit ng eroplano, at ilan sa mga tauhan ni Korshunov ay ipinadala upang mag-imbestiga. Nang matuklasan nilang nakalock ang pinto, ang isa sa kanila ay gumamit ng oxygen tank upang pasabugin ang kandado, na naging dahilan ng pagkahulog ng maraming tao sa eroplano. Ang hindi inaasahang pagsabog ay nakagambala sa pagsusumikap ng KC-10, na malagyan ng gasolina ang Air Force One. Pilit na kumawala ang KC-10, ngunit ang pagtagas ng gasolina mula sa eroplano ay naging sanhi para ito ay sumabog. Si Marshall ay hinigop ng puwersa palabas ng eroplano, mabuti na lamang at nakakapit ito sa pinto ng cargo hold. Nagawang hilahin ni Caldwell si Marshall pabalik sa eroplano, ngunit mabilis silang nakidnap ng mga tauhan ni Korshunov. Pagkatapos ay tinawagan ni Korshunov ang White House, upang ipahayag na nasa kanya na ngayon ang atensyon ng presidente. Ipinag-utos din niya na lumihis ang F-15 escort, sa sandaling makapasok sila sa airspace ng Kazakhstan. Agad na tinupad ni Bennett, ang kahilingan na ito ni Korshunov. Dinala si Marshall sa harapan ni Korshunov, kung saan binugbog niya ang presidente. Ipinag-utos ni Korshunov na tawagan ni Marshall ang Pangulo ng Russia na si Petrov, at hilingin sa kanya na palayain si Radek. Nangako si Korshunov na makakalaya si President Marshall at lahat ng hostages, sa sandaling mapalaya ang general. Tumanggi si Marshall sa utos na ito, hanggang sa nagbanta si Korshunov na papatayin si Alice. Upang iligtas ang kanyang pamilya, pumayag si Marshall, at hiniling kay Petrov na palayain si Radek. Habang ang pagpapalabas kay Radek ay nai-broadcast sa PA system ng eroplano, ipinagtapat ni Korshunov na nagsinungaling siya kay Marshall. Balak din niyang ibigay si Marshall at ang kanyang pamilya kay Radek pagkatapos. Lihim na dinampot ni Marshall ang isang piraso ng basag na salamin, at pinutol ang kanyang mga tali. Sinubukan ni Marshall na atakihin si Korshunov, ngunit muntik na siyang mapatay ng isa sa mga tauhan ni Korshunov sa proseso. Binaril nito si Marshall, ngunit humarang ang kanyang chief of staff, kung kaya ito ang nataman ng bala. Nagawa ni Marshall na patayin ang bumaril sa kanyang chief of staff, ngunit si Korshunov ay nakatakas sa cargo hold kasama si Grace. Sinundan sila ni Marshall, at nakita niyang nakasuot na si Korshunov ng parachute, habang itinapon sa himpapawid ang mga natitira. Biro ni Korshunov na nanalo siya sa laban, dahil sa katotohanang walang piloto at walang parachute si Marshall.
Ang kanyang maikling tagumpay ay nagbigay kay Grace ng sapat na oras, upang magambala si Korshanov, kung kaya ay nagawa siyang atakihin ni Marshall. Nag-away ang dalawa, hanggang sa binalot ni Marshall ng strap ang leeg ni Korshanov, bago i-activate ang kanyang parachute. Habang nagpupumiglas sila, ay galit na sumigaw si Marshall kay Korshanov na umalis sa kanyang eroplano, sabay bitaw niya sa terorista. Naputol ang leeg ni Korshanov dahil sa strap, habang kinakaladkad siya palabas ng pinto ng cargo hold. Nagawang makipag-ugnayan ni Marshall kay Petrov, at pigilan ang pagpapalaya kay Radek. Samantala, habang naglalakad si Radek palabas ng kulungan, inutusan siyang huminto, ngunit nagsimula itong tumakbo at tumakas, kung kaya siya ay pinagbabaril hanggang mamatay. Sa kabilang banda, tinuruan si Marshall mula sa White House, kung paano paliparin ang Air Force One, katulong si Caldwell na nagsisilbing co-pilot. Ang eroplano ay patungo sa Turkish airfield, nang harangin ito ng ilang rogue MiG fighters, sakay ang mga taga-suporta ni Radek. Ang mga F-15 na lumihis kanina sa Kazakhstan border, ay pumunta sa kinaroroonan ng Air Force One, upang harangin ang mga MiG. Isang matinding labanan ang naganap, sa pagwasak ng piloto ng Amerika sa ilang miyembro ng Kazakh Squadron, habang pilit na tumakas ang mga natitira. Isang Amerikanong piloto ang nagbuwis ng kanyang buhay, upang pigilan ang isang missile na tumama sa buntot ng Air Force One. Ang tagumpay gayunpaman ay panandalian sa panahon ng labanan. Nawalan ng makina ang Air Force One at nagkaroon ng malaking pinsala sa tail gear nito, na pumipigil sa isang ligtas na paglanding. Nang walang paraan upang makapaglanding, ang eroplano ay mabilis na naubusan ng gasolina. Ang AC-130 Hercules ay pumunta sa Air Force One para sa isang mid-air zipline rescue. Sa kabila ng pagsisikap na iligtas muna si President Marshall, pinilit niyang unahin muna ang kanyang asawa at anak. Ang nabaril na ahente ay ang pangatlong tao na tatawid, ngunit dahil sa patuloy na pagkasira ng makina at mabilis na pagbaba ng Air Force One, isang tao na lamang ang maaari nilang iligtas. Tumanggi si Marshall na iwanan ang ibang mga kasamahan, ngunit naputol ang kanyang pagsasalita nang barilin ni Agent Gibbs ang zipline attendant, at sunod na binaril si Caldwell. Parehong nagagawan sina Gibbs at Marshall para sa zipline strap. Sa wakas ay nakuha ito ni Marshall, at bahagyan niya lamang itong naikabit sa kanyang katawan, nang biglang kumalas ang zipline mula sa frame ng pinto. Naiwan si Agent Gibbs sa Air Force One, hanggang sa bumagsak at nasira ang eroplano sa Caspian Sea. Nagpumilit pa rin si Marshall na ikabit ng maayos ang kanyang zipline strap, habang hinahatak siya ng mga crew ng Hercules. Binago ng piloto ang call sign ng eroplano mula Liberty 2 hanggang 4, hanggang Air Force One, nang ligtas nang nakasakay si Marshall sa eroplano. Muling nakasama ni Marshall ang kanyang pamilya, at ang F-15 squadron ay bumalik sa kanilang mga pwesto sa gilid, habang ang unang pamilya ay inihatid sa ligtas na paglanding, sakay ng Hercules. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.